Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Driver ng Uber tinakbuhan at hindi binayaran ng pasahero. Negosyante pinagbabaril sa footbridge sa Quezon City, patay. 18 anyos na umano'y tulak ng droga niratrat sa Quezon City, patay. Miss Gina Lopez umaming pumasok sa rehab pero hindi raw dahil sa droga. Sa good news, isang single mom na pabilang sa top 10 agriculturist licensure exams passers. Sa Alimba News, bakit nga ba may girian sa pagitan ng Administrasyong Duterte at mga investigador ng United Nations? Sa Newscovery, West Wiper na imbento. Mula naman sa Argentina, madreng tumulong sa pamomolestya ng 5 pari sa mga batang may kapansanan, arestado. Sa Game Now, Hall of Famer Shaquille O'Neal gagawing cover ng basketball video game. At sa balitang showbiz, Mayor Lani Mercado nagsorry sa kanyang tweet na patay na si Imelda Marcos. At Vina Morales, pinag-iisipang maging single na lang habang buhay. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Samahan niyo ako sa kalahating oras ng ating balitaan. Narito ang mga detalye ng ating mga balita. Para sa ating trending news, huwag palalamang dahil hindi na lamang sa jeep nagaganap ang tinatawag na 1, 2, 3 modus upang makalibre sa pasahe. Dahil ngayon, maging ang mga motorista ng TNVS o Transportation Vehicle Services or Network Vehicle Services ay nabibiktima na rin. Panoorin natin mabuti ang trending video na ito. Napuno at wala nang mapaglagyan ng inis ang isang Uber driver kaya't nag-post na lamang ito sa social media ng kanyang hinaing matapos na ma-1, 2, 3 o hindi mabayaran ng pasahero nitong tinawag niyang binabae. Ayon sa video at salaysay na ipinost ng isang Smooth Gonzales, maayos niyang naisakay ang pinangalanan niyang si Kenneth Jos Escario na anyay mukha namang edukado at disente at maayos din niyang naihatid sa destinasyon nito sa halagang 115 pesos lamang. Pagdating umano nila sa parking lot kung saan niya inihatid si Escario, ay nagsabi ito sa kanya na hintayin siya saglit upang kumuha ng pambayad dahil wala umano itong hawak na cash. Kung saan iniwan pa umano ni Escario kay Gonzales ang ATM card nito bilang patunay na babalik ito at magbabayad ng kanyang pamasahe.
Ngunit ayon sa biktima, matiyaga niyang hinintay ang pasahero, tinawagan at tinext pa umano niya ito, ngunit hindi na ito bumalik at nagparamdam pa. Dahil sa inis, umalis na lamang si Gonzales sa parking lot kung saan nagbayad pa ito sa pagtigil niya roon. Sinubukan pa umano ng Uber driver na tawagang muli ang pasahero kinabukasan dahil anya nakukonsensya siya na hawak pa niya ang ATM card nito. Ngunit sa tuwing magsasalita na umano siya ay hinahang nito ang kanyang tawag. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, babala sa mga gumagala o naglalakad sa gabi na mag-isa. Isang negosyante ang pinagbabaril habang naglalakad sa footbridge ng Quezon City o sa Quezon City. Kung ano ang motibo sa pagpatay dito, alamin natin mula sa report ng RH48, Sheila Edubas. Dead on the spot ang isang 41 years old na negosyante na pinagbabaril sa paanan ng footbridge sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Patay sa tama sa ulo at katawan si Elmer Lau na may lending business at residente sa Ali 8, Barangay Holy Spirit. Lumitaw sa paunang investigasyon ng mga tauhan ng Quezon City Police District na naglalakad patawid sa pedestrian overpass si Lau kasama ang kapatid na babae nang sundan ng isa sa tatlong lalaki na nakatakipang mga muka. Nagtakbuhan ang mga naglalakad sa footbridge nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril at bumulagta ang biktima. Batay sa record ng Barangay Holy Spirit, nasa drug watch list si Lau dahil sa pagbebenta at paggamit umano ng droga. Inaalam pa ng mga otoridad ang maaring motibo sa insidente ng pagpatay. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalik. Narito isa pang kaso ng pagpatay, isang 18 anyos na umunay tulak ng droga ang niratrat sa Quezon City kagabi. Kung ano ang atraso ng binata sa mga suspect, alamin natin mula sa report ni RH09, Sunny Casulia. Patay ang isang teenager na umano'y tulak ng droga ng pagbabarili ng suspect na riding in tandem sa Quezon City. Gumagawa umano ng bibingka ang 18 anyos na si Lester Bon Copta sa Apple Street, Barangay Commonwealth, Quezon City kagabi nang dumating ang apat na lalaking sakay ng mga motorsiklo. Nakasuot ng face mask, pinagbabaril ng malapitan ng suspect si Copta sa harap mismo ng ama nito. Nakuha sa bulsa ni Copta ang lalagyan ng candy na may pinatuyong dahon ng marijuana at ang siyam na basyo ng bala ng 9mm caliber pistol na ginamit dito. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isang report. Pagpapawalang bisa o pagpapawalang sala kay Napoles, masamang pangitain ayon kay Senator Francis Pangilinan. Alamin natin ang balitang yan mula kay RH12, Milky Rigona. Hindi magandang senyales ang pagpapawalang sala kay Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Benhar Luy. Ayon kay Senator Francis Pangilinan, masamang pangitain ito dahil ibig sabihin hindi paniniwalaan ng korte ang testimonya ni Luy na siya rin pangunahing saksi sa kaso ng PDAF o ng pork barrel scam. Sa pagdaya ni Pangilinan, baka dahil sa acquittal humina ang kaso ni Napoles na merong kinalaman sa PDAF. Binatikos din ni Pangilinan ang ginawa ni Solicitor General Jose Calida nang sabihin ito sa Court of Appeals na nagkamali ang Makati RTC sa pagpapataw ng guilty verdict sa tinaguriang pork barrel queen. Tanong ni Pangilinan kung si Napoles ay pinagtanggol ng Solgen, papaano pa ang ibang mga kaso nito. Sa kabila ng acquittal sa kasong serious illegal detention, mananatili pa rin nakakulong si Napoles dahil sa mga kasong plunder na isinampa sa kanya tungkol sa pork barrel scam. Yan ang DZRH News, Milky Rigona, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, ex-DNR Secretary Gina Lopez may inamin daw.
Aminado si dating DANR Secretary Gina Lopez na pumasok siya sa rehabilitation center pero hindi raw ito dahil sa illegal na droga. Kung ano ang dahilan ni Lopez kung bakit ito nagpa-rehab, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH48, Sheila Edubas. Itinanggi ni dating DNR Secretary Gina Lopez ang gustong palabasin ni Senator Ping Lacson na nanatili siya sa rehabilitation center dahil sa droga. Niliwanag ni Lopez na totoong ipinasok siya ng pamilya sa isang drug rehabilitation center pero ito'y para ilayo siya sa isang African group. Tumanggi naman ang dating kalihim na magbigay ng detalye tungkol sa grupong nasalisihan niya nang siya'y 18 years old pa lamang. Sinabi ni Lopez na isang Father Bob Garon ang magpapatunay na mali ang information ni Lacson na nagparehab siya dahil sa illegal na droga. Binaliwala rin ng dating DNR Secretary ang bintang ni Lacson na ang kanyang pagkanta-kanta sa publiko ay personality disorder. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Nakuha ito maging mapagmatsyag po kayo o vigilant, lalo na't kinumpirma na ng AFP na 8 dayuhang terorista pa ang nasa Pilipinas. Kung ano ang pakay ng International Terrorist Group sa bansa, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na nasa loob pa rin ng Pilipinas ang hindi bababa sa 8 dayuhang terorista. Sinabi ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla na ang naturang grupo ang nagsisilbing lecturer ng mga local terrorist group tulad ng Abu Sayyaf sa paggawa ng bomba. Ayon sa general, ang 8 dayuhan din ang umaakto bilang tagapag-ugnay ng bandidong pangkat sa International Terrorist Group. Yan po yung mga nananatili pa na nasa loob ng bansa na pumasok pa noon at patuloy po nating hinahanap dahil naniniwala po tayo na isa po sila sa mga dahilan kaya itong mga local terrorist groups natin ay nagkakaroon ng pagtulong sa paggagawa ng mga pambobomba at pag-connect sa mga international groups. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala sa iba pang balita, tanggap muna tayo ng isa pang report. General Bato de la Rosa, aminadong nagkulang ang PNP kasunod ng mga pagpapasabog dyan sa Quiapo, Maynila. Alamin natin ang report na yan mula kay RH29 na Raymond Dadpaz. Aminado ang pamunuan ng Philippine National Police na malaki ang kanilang pagkukulang kaya't may mga nangyaring pagpapasabog sa Quiapo, Maynila. Ayon kay Police Director General Ronald Bato de la Rosa, ang nangyaring pagpapasabog ay patunay lamang na meron silang kapalpakan. Ganun pa man, sinabi ni De La Rosa na hindi saklaw ng pagbabantay ng kanilang mga intelligence operatives ang mga personal na awayan. Ang binabantayan lang nila ay ang mga banta mula sa mga threat groups, kabilang dito ang CBP-NPA, Abu Sayyaf at Maote Group na hindi nila nakikita sa mga serye ng pagpapasabog sa Quiapo. Una nito'y hinahanap ni Senate President Aquilino Coco Pimentel III kung saan napupuntang intelligence fund ng PNP at nalusutan sila ng mga serye ng pagpapasabog sa Quiapo, Maynila. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadpaz, Aris 28, naglilingkod sa pagbabalita. At kaugnay pa rin ng twin bombing dyan sa Quiapo, Maynila, nagsalita na ang abogado na pinadalhan umano ng package na sumabog sa Quiapo, Maynila. Kung ano ang paliwanag ng abogadong ito, alamin natin mula sa report ni RH09, Sunny Casulia. Ang magkasunod na pambobomba sa Quiapo, Maynila noong Sabado ay posibleng atake ng mga kontra sa turo at pangaral ni Attorney Nasser Abinal. Si Attorney Abinal na tax examiner sa BIR, ang presidente ng Shia na sangay ng Islam sa bansa, ang pinadalhan ng sumabog na package sa Norsagaray Street, Quiapo. Sinabi ni Abinal na maraming Muslim ang galit at ayaw sa pinangangaral niyang pagmamahalan, kapayapaan at pagkakaisa kaya may maraming gustong siya'y ipapatay. Kasama
sa sinasabing galit sa worldview ni Abinal bilang presidente ng mga Shia ang mga sanhi at mga fundamentalist or extremist kabilang ang mga teroristang grupo. Ayon kay Abinal, ang galit na ito sa kanilang mga moderate ang ugat kaya marami silang moske sa Mindanao ang sinunog na at patuloy ang mga death threat sa kanya. Ipinadala ang package kay Abinal na sumabog sa Norsagaray Street, Quiapo noong Sabado pero wala siya doon kaya ang kanyang kamag-anak at kaibigan ang sinawing palad na namatay sa pagsabog. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Nasser Abinal sa exclusive interview ng DZRH. And I also told him what I am telling you now, that I have no enemy. Opo. My only crime, if it is a crime, is to propagate the Quran and the genuine traditions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. So wala po akong kalaban. Opo. Maraming nagagalit. Siguro, they cannot tolerate other views which might be accepted and believed by other Muslims. Baka magbago yung lugar, baka gumanda. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. At mula sa isang nakakalungkot na balita, ito naman, good news para sa mga motorista. May big-time rollback ang gasolina, diesel at kerosene. Kung magkano ang matitipid ng mga motorista, alamin natin mula sa report ni RH Show 9, Sunny Casulia. May big-time rollback sa presyo ng mga petrolyo sa araw na ito. Umaabot sa 1.5 kada litro ang bawas presyo sa diesel at 90 centavos naman sa kada litro ng gasolina at kerosene. Resulta ito ng patuloy na pagbaba ng presyo ng krudo sa world market na mababa sa $50 kada bariles, gain din ang oversupply sa produksyon. Kabilang sa nagpatupad ng price rollback sa ikatlong sunod na linggo ang Flying B, Chevron, Philippine Shell, Petron, Sea Oil, Pinex, PTT, Metro Jetty at Clean Fuel. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Para naman sa balitang showbiz, mag-ingat po sa fake news. Mayor Lani Mercado nagsorry sa kanyang tweet. Napatay na raw si Congressman Imelda Marcos. Nako, alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay RH43, Rocky. Hindi na pinatagal pa ni Mayor Lani Mercado ang kanyang pagkakamali at agad itong nagsorry sa pamilya ni dating First Lady Imelda Marcos. Ito'y matapos na i-post nito sa kanyang Twitter account kahapon, May 8, ang kanyang pakikiramay sa umano'y pagyao ng dating First Lady. Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Lani ang mga katagang, "Our condolences to the Marcos family. It was a pleasure and a privilege to work with Congresswoman Imelda Romualdez Marcos." Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan ang mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Isa ka bang single mom at natigil sa pag-aaral? Isa na namang nakakabilib na kwento ng tagumpay ang ibabahagi namin sa inyo na paniguradong mag-inspire sa inyong ipagpatuloy ang inyong mga pangarap at wika nga to never give up. Ang kwento ng isang single mom lang naman na hindi lamang basta pumasa, nag-top pa sa licensure exam ang bibida sa ating good news for today na ihahatid sa atin ni RH Show 9, Sunny Casulia. Narito ang kanyang report. Pasok sa top 10 agriculturist licensure examination ang isang single mom mula sa Davao del Norte. Nakuha ni Jean Terry Casas sa ikapitong pwesto sa pamamagitan ng total average score na 84.50% habang ang 746 pa ang maswerte ring nakapasa sa nasabing pagsusulit. Ayon kay Casas, kasalukuyan noong naghahanda siya para sa kanyang gagawing report nang matanggap ang magandang balita at hindi niya inaasahang makakapasa siya dito, lalo pa ang mapabilang sa top 10 passers ng naturang exam. Kaya naman, sobra-sobra ang pasasalamat ni Casas
pag-asa sa Panginoon, sa kanyang mga magulang at sa 8 taong gulang niyang anak na naging sandalan at inspirasyon niya upang magpatuloy sa buhay at abutin ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng mga punang kanyang natatanggap at makailang beses na pagbagsak niya noon sa kanyang mga subjects, si Casas ay nagtapos mula sa University of the Philippines, Los Baños sa kursong BS Agriculture Major in Entomology. Ang single mom na si Casas ay nag-iisang anak na mag-asawang magsasaka sa isang banana plantation sa kanilang probinsya. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang pagbutihin ang kanyang pag-aaral kung saan sa kasalukuyan siya ay kumukuha ng master's degree sa Agriculture Major in Crop Protection sa University of Southeastern Philippines sa Tagum City. At yan ang ating Good News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, alamin naman natin ang update mula sa Administrasyong Duterte. Kamakailan lang nagsabi ang Malacanang na balak nitong maghain ng complaint sa United Nations o UN laban sa pagbisita ng isa sa mga human rights investigators nito sa Pilipinas. Bago pa man ito, matatandaan na matagal nang bumabanat si Pangulong Rodrigo Duterte sa United Nations at maging sa Amerika. Pero alam niyo ba kung bakit tila may girian sa pagitan ng Administrasyong Duterte at ng UN? Sabay-sabay nating alamin mula sa Alumba News Report ni RH49, Rita Salonga. Nagsabi na ang Malacanang na balak nitong mag-file ng complaint sa United Nations laban sa pagbisita ng isa sa mga human rights investigators nito sa bansa na walang pasabi man lang o pagsunod sa proseso na inilatag ng Pilipinas. Dumating sa bansa noong nakarang linggo si Agnes Callamard, isang UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings. Nag-attend si Callamard sa 2-day policy forum tungkol sa tila lumalalang problema ng bansa sa iligal na droga. Ang nag-organize ng nasabing event ay ang Anti-Death Penalty Task Force. Para kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, ang hindi pagsabi ni Callamard na siya ay bibisita sa bansa ay nangangahulugan lamang na wala itong balak maging objective. Dagdag pa ni Abella, noong nakarang taon pa lang ay may imbitasyon na ang palasyo kay Callamard. Yun nga lang, kailangan itong sumunod sa mga alituntunin at patakarang inilatag nito. Hindi daw sumagot sa kanila ang UN Rapporteur. Sinabi pa ni Abella na ang pagdating ni Callamard sa Pilipinas ay taliwas sa lahat ng nirecognize ng United Nations bilang protocol sa mga ganitong pagkakataon. Kaagad namang kinlaro ni Callamard na datapot na sa bansa ito at nag-participate sa isang academic conference, hindi ito isang official visit. Ano nga bang relasyon ng Pilipinas at ang mga investigador ng United Nations ukol sa usaping extrajudicial killings? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcihnews.com. Para sa Alumba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news naman para sa mga mahilig mag-bake o magluto. Na-imbento na ang whisk wiper. Isang uri ng whisk na makatutulong sa mga mommy para hindi maging masyadong makalat ang paghahalo ng mga ingredients sa pagkain. Kung paano at kung ano ang kaibahan nito sa iba pang mga whisk, alamin natin mula sa report nito. Paggamit ng whisk ay isang messy na gawain, kaya naman hindi maiiwasan ng mga misis at yung mga may hilig mag-bake na mag-wish upon a star na magkaroon ng whisk na hindi na magiging makalat ang ginagawa. Nakakapanghinayang din minsan na ang frosting na para sa cake ay napupunta lamang sa sink dahil kumakapit ito sa whisk. Kaya naman wish granted agad dahil malapit nang maging available sa merkado ang whisk wiper na magko-conserve ng food and water and of course, keeps your whisk and counter clean. Paano gamitin ang whisk wiper? Just wipe the loops habang hinihila mo ang whisk wiper at presto! Walang kalat na mangyayari dahil matatanggal lahat ng batter on top. Ibalik ang batter sa bowl sa pamagitan ng simpleng pag-wipe lamang. Wipe a whisk ng segundo lamang sa pamagitan ng whisk wiper set. Kasama sa set ang whisk wiper at isang professional 11 stainless steel whisk na perfect sa isang whisk wiper.
Clean a whisk without frustration or mess with Whisk Wiper. At yan ang ating news cavalry, RH44, Vien Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Kalaboso ang isang madre matapos umanong makipagsabwatan sa 5 pari para molestyahin ang 12 ng kabataan na may kapansanan sa Argentina. Kinilala ang madre na si Kosaka Kumiko, 42 years old mula sa Japan, na tumulong umano sa mga pari na pagsamantalahan ang mga bata sa loob ng CR, dormitories, garden at maging sa basement ng isang paaralan sa Lohan de Cuyo. Nagsimulang ma-hotspot si Kumiko ng isang dating estudyante sa paaralan ang nagreklamo dahil sa pinagsuot umano ito ng diaper ng madre para itago ang hemorrhage o pagdudugo ng bata matapos gahasain ng isang pari. Iginiit naman ng madre na inosente siya at walang kasalanan habang halos 24 na estudyante naman mula sa Provolo Institute ang naglakas loob na humarap sa korte para idiin ang akusadong madre at mga pari. Samantala, iniimbestigahan ngayon ng mga pulis sa Russia ang isang online game na posible umanong nasa likod ng sunod-sunod na kaso ng pagpapakamatay ng mga kabataan. Nito lamang nakaraang buwan, 2 estudyante na kinilalang si Yulia Konstantinova, 15 years old, at Veronica Volkova, 16 years old, ang binawian ng buhay nang tumalon sa apartment matapos umanong maimpluwensyahan ng Game Masters ng larong Blue Whale. Bukod dito, isang 15 years old na si Ekaterina ang nasa critical na kondisyon matapos tumalon sa snow mula sa kanyang bahay sa Krasnoyarsk sa Siberia, habang 14 na taong gulang mula sa Chita ang tumalon sa isang commuter train. Bago umano magpakamatay ang mga biktima, nagpamalas ang mga ito ng senyales ng pagiging depressed, habang ilan naman ay nagpost ng salitang end o katapusan at letrato ng whale sa kanilang social media account. Ilan umano sa mga pinapagawa ng Game Masters ay ang pag-utos sa mga minor de edad na sugatan ang kanilang sarili gamit ang kutsilyo o razor at ukitin ang shape na whale sa kanilang mga braso. O kaya naman ay manood ng movie buong araw at magising ng alas 4:20 ng madaling araw. Ayon sa mga eksperto, ginagamit ang psychology ng mga Game Masters sa mga kabataan para sumunod sa kanilang mga utos, habang nangako naman ang mga otoridad na iimbestigahan nilang mabuti ang nasabing kaso ng mga pagpapakamatay ng mga kabataan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Inanunsyo kahapon na ang Hall of Famer na si Shaquille O'Neal ang magiging cover athlete ng Legend at Legend Gold Edition ng basketball video game na NBA 2K18. 2 version ni Shaq ang gagamitin ng 2K para sa nasabing video game. Isa ay ang Miami Heat Shaq kung saan nanalo siya ng championship noong 2006 kasama sina Dwayne Wade para sa Legend Edition. At ang Los Angeles Lakers Shaq kung saan nanalo naman siya ng 3-peat championship kasama si Kobe Bryant para naman sa Legend Gold Edition. Matatandaan na si Shaq ay isa sa pinakadominanting center na naglaro sa NBA. Isa rin siya sa kasalukuyang broadcast team para sa NBA at para na rin sa 2K games. Unang na-draft si Shaq sa Orlando Magic pero lumipat ng Los Angeles Lakers kung saan nakuha niya ang 3 championships. Matapos ito, naging champion siya muli sa Miami Heat bago magsubok ng iba-ibang team tulad ng Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers at Boston Celtics. Ang huling Legend Edition cover ng NBA 2K games ay si Kobe Bryant na teammate ni Shaq para naman sa 2000 to 2002 3-peat ng Los Angeles Lakers. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Matapos mabigo na namang muli sa pag-ibig, pinag-iisipan na ni Vina Morales na maging single na lamang habang buhay. Ayon kay Vina, kung maraming problema sa isang relasyon at nagbibigay ng stress ang mga taong nakapaligid sa pamagitan ng pagsira sa relasyon, hindi umano ito worth na i-pursue at mas mabuti pang maging single na lamang. Ito'y matapos naman na maghiwalay na nalanda si Vina at ang Pranses na si Mark Lambert dahil nahirapan umano siya sa long-distance relationship kung saan
nasa Geneva ang nasabing lalaki habang siya ay nandito sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang iyan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala, para sa kasalukuyang lagay ng ating panahon, patuloy ang pag-init ng temperatura sa bansa at maalinsangang panahon sa buong maghapon. Pero ano naman ba ang aasahan nating lagay ng ating panahon for the day? Alamin natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay Desiree Dionio, straight from Panahon TV. Magandang araw Pilipinas, nakabantay pa rin tayo sa isang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ano kayang epekto nito? Aalamin natin yan sa forecast ng Pag-asa. Alas 4 ng umaga, namataan ang low pressure area sa layong 525 kilometers southeast ng General Santos City. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Benison Estareja, hindi naman papasok sa Philippine Area of Responsibility ang nabanggit na sama ng panahon. Pero ang mga kaulapan sa trough o extension nito ang nagdadala ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Davao Region, Soc-Sargen, ARMM at Zamboanga Peninsula. Sa Luzon naman, umiiral ang ridge ng isang high-pressure area na nagdadala ng maaliwalas na panahon. Good weather conditions sa Visayas at iba pang panig ng Mindanao. Ibig sabihin, mainit at maalinsangang panahon ang iiral, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorms sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Nag-aalala ka ba sa magiging lagay ng panahon para sa mga susunod na araw? Worry no more dahil narito na ang nilalaman ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Sa Metro Manila, maaliwalas ang panahon hanggang Biyernes. Pabor yan sa mga magja-job hunting. Stay hydrated lamang dahil aabot sa 35 degrees Celsius ang temperatura. Sa Metro Cebu, fair weather condition din ang iiral sa susunod na 3 araw. Pero paghandaan ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa hapon at sa gabi. Sa mga nakabakasyon naman sa Mindanao, magdoble ingat dahil may mga katamtamang pag-ulan sa Metro Davao sa araw ng Miyerkules. Muli namang makikiayon sa inyong pag-go explore more ang generally fair weather conditions sa Huwebes at Biyernes. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay informasyon. Ako po si Desiree Dionio. Magandang araw, back to studio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Maraming salamat, Desiree. At sumayin na naman ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News at Dennis Antinor Jr., ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Vien Dacles. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.